Ayan, praise God. So tayo po ay magpasimula sa gabing ito sa pangunguna ng ating panalangin. Lord, minsan pa sa gabing ito, kami ay patuloy na nagpupuri sa kabutihan mo. Salamat po, Ama, sa numbers of your children nandirito, Panginoon. Tunay nga na patuloy ka namin pararangalan. In spite of all the circumstances we are facing right now, Panginoon, ikaw pa rin ang maparangalan sa buhay na ito. Salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na patuloy kang nag-feed sa amin ng karunungan, sapagkat sabi mo nga sa iyong mga salita, kung kami ay kulang ng karunungan, patuloy kaming humingi sa iyo at masagana kang magbigay. Lord, salamat at hindi mo kami binibigo sa panahon na kami ay lumalapit sa iyo. Salamat po, Diyos, for motivating us through the power of your Holy Spirit na kami ay makapagturo sa gabing ito, nang sa ganon ay mayroon kami, Panginoon, na maihasik sa mga manggagawa mo, Panginoon. Maging matatag sila, maging matured sila sa kanilang paglilingkod sa iyong ubasan. Salamat po, Ama, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan ay binabalik namin ito sa iyo sa tanging pangalan ni Hesukristo at aming Panginoong tagapagligtas. Lahat na anak na po ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. So, salamat sa Diyos. So, ating pong pag-aralan ngayon, alam niyo po ba na mas maganda po na mayroon yan. So, better po doon sa mayroong mga journal, mga notebooks, at pwede po natin yan na i-jot down. Kasi alam niyo po, yun po yung sinasabi ko po sa inyo, kapag kayo po yung naatasan na mag-mentor, ay mayroon po kayong values na i-rely doon po sa inyo pong mga imi-mentor. So, hindi po masama ang kumukopya kapag mayroon po nga nagtuturo. Kaya tayo po ngayon ay magpatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa paglago ng isang leader. Yan. So, how can we mature as a leader? So, spiritual maturity of a leader. So, paano ba natin maramdaman na tayo ay matured na? So, una po, ating pong bigyan po ng kahulugan kung ano po yung maturity. Yan, pag sinabing maturity, sabi ko nga yung antonyms ng maturity ay immaturity. Yan. So, maturity means it relates to the character of a person, or which means the quality of our relationship with God in our Christ-like character. So, pag sinabi daw pong mature o maturity, ito ay nakapaloob doon sa ating character as a person. Are you a person? So, yan. So, tayo mismo malalaman natin kung tayo ba ay matured na. Ibig sabihin, yung quality ng ating relasyon sa ating Panginoon at yung yung pagkahayag ng pagiging Kristo ng Panginoon sa buhay natin. Yan natin makikita kung kayo ay mga matured na. Amen. So, tingnan niyo po yung mga katabi ngayon. Matured na po ba siya? Ayan. So, ano po bang ibig sabihin nito? Ang maturity po ay ganito. What it is? It is an ongoing process of becoming like Christ. So, ang maturity ay isang proseso na kung saan yung pagiging katulad ni Kristo. Yan. Spiritual maturity is achieved by becoming more like Jesus Christ. Kumbaga, yung wala na tayo doon sa luma nating pagkatao, dahil bawat isa sa atin ay mayroon tayong kanya-kanyang karakter. Amen po ba? At ngayon nga nahayag na sa atin ang buhay na kung paano yung buhay na binigay sa atin ni Kristo. It is a continuous process that will never be fully completed in this life. So, pag sinabing maturity, ito yung nagpapatuloy na proseso. Amen. Ang maturity hindi humihinto doon sa hanggang doon lang. Amen po ba? Kasi nga, kung mapapansin po natin, marami pong naging mature na nauwi pa rin sa immature. Hello? May natutunan na po ba tayo kahit kunti pa lang? Ayan. So, sabi nga po diyan sa Philippians 3, chapter 12, verse 14, kung atin po yan nababasahin, ayan, sa chapter 3, verse 13 and 14, sabi diyan,
I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. Sabi ni Paul. Si Paul po ang nagsabi dito. Kung mayroon po kayong Biblia, buksan niyo po ito at basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po diyan, I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. I keep striving to win the prize for which Christ Jesus has already won me to Himself. Of course, my friends, I really do not think that I have already won it. The one thing I do, however, it is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. So I run straight towards the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. Anong sabi sa Tagalog? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So kaya nga po ang maturity, it is a long process. Hindi po yan naka-stop lang sa isang aspeto. Hindi po, ay matured na siya. Katulad ng isang bata. Kung mapapansin po natin, mayroon pong mga bata na mabilis po mag-matured ang kanilang kaisipan. Yun po yung tinatawag na kahit na bagamat na siya ay bata pa, yung kanyang motor mind ay talagang aware. So, gising na gising yung motor mind ng isang individual. Kaya kapag naman ang isang bata ay mahina yung catch up sa mga bagay na naririnig or sa mga bagay na pinapagawa sa kanya, kapag hindi niya agad-agad yun nasusunod, ang ibig sabihin niyan, mahina ang kanyang motor mind. Mahina siyang mahinang kumatch up yung kanyang isip, yung kanyang basta yung motion niya. So, napag-aaralan yan doon sa kapag ang bata ay nagmumula sa nursery hanggang sa maging kinder. So, yan yung pinag-aaralan ng mga teacher sa ganong school ng sa bata. So, yan po. So, we must learn this principle about maturity. So, yan. So, dapat po natin maunawaan kung ano po ba yung prinsipyo ng pagiging matured. O kumbaga, matured ka na. Ano sa iba pang word yung matured? Sa inyo pong pagkakaalam. Matanda na yung kanyang kaunawaan. Sister Dulce, ano yung opinion mo? Kumbaga, seryoso na siya. Ayan, mag-matured ka nga. Kaya nga, mayroong prinsipyo tayo na dapat na isaalang-alang sa sabi nga, ilagay mo nga sa lugar yung paging matanda mo. Ibig sabihin kasi minsan, di ba tayo, minsan mayroong mga pagkakataon na sa lahat ng panahon, minsan di tayo parang gusto natin na idaan lagi sa biruan, di ba? So may panahon na pagiging seryoso, may panahon din naman na medyo hindi seryoso. Pero wag natin ikarir yung hindi pagiging seryoso. Amen po ba? We must learn this principle about maturity. Spiritual maturity is not perfection but about the process of spiritual growth. So, lagi po nating tatandaan. So, dapat daw po nating maunawaan ang prinsipyo ng pagiging mature dahil ito po yung, hindi po ito yung papunta doon sa perfect ka na, ganap ka na. Pero ito po ay isang proseso ng paglago. Amen po ba? Proseso po ito ng paglago. So, lagi po nating tatandaan. Hindi po dahil sa perpekto na tayo, kundi proseso ito ng paglago. Kaya sabi nga, 'di ba, sabi niyan sa 12, sabi ni Paul, hindi sa ipinalagay niya na siya ay perpekto na. Amen.
So, kung babalikan natin ang Philippians 3:12 hanggang 14, ay talagang pinakita niya ni Paul na sabi nga, hindi sa ganap na ako, sabi niya, or I am already perfect. Sabi niya, yung kanyang pag-aamin sa sarili niya, hindi niya ipinalagay na perfecto na siya, pero sabi niya, but I press on to make it my own. So, ibig sabihin, mayroon siyang aspiration, ina-aspire niya na papunta siya doon sa pagiging matured. To make it my own because Christ Jesus has made me His own. So sabi ni Paul, kung paano daw na inari siya ng ating Panginoon, ina-aspire niya rin na magawa din yung kanyang bahagi. Para kung ano yung mayroon si Lord, ay ma-aspire niya rin yun. Makamit niya rin yun. Amen po ba? Sa 13, sabi niya, brothers, I do not consider that I have made it my own. So, hindi rin niya ipinalagay na gagawin niya yun dahil sa kanyang sarili. Pag-amin niya uli, inamin niya uli. But one thing I do, isang bagay ang aking gagawin. Nag-aspire uli siya. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So, inaspire niya na makalimutan niya yung mga bagay na kung ano yung mayroon siya. Amen po ba? At makuha niya kung ano yung nakikita niya sa hinaharap. Amen po? Doon siya nakatingin. So, ang ginawa ni Paul, inadmit niya sa sarili niya na hindi siya perpekto. Pero, ginugol niya sa sarili niya na makamit niya rin yun, yung kung paano yung ginawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus na inari siya ng Panginoon. So sabi niya gusto niya rin na maging maari niya si Lord katulad ng pag-aari sa kanya ng Panginoon. So tayo, ganun ba tayo? Admission in aspiration. So ina-aspire natin na, ay sana ganito din makuha ko rin. Gusto ko, hindi ako titingin, sabi nga, huwag tayong tumingin doon sa mga bagay na nakikita. Sa halip, tingnan natin yung mga bagay sa hinaharap, hindi pa nakikita. Amen po ba? Sa 14, sabi niya, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So yun talaga yung pinagsisikapan niya. Talagang ginugol ni Paul yung premyo sa hinaharap, yung pagkatawag sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Tayo ba, lahat ba, ina-aspire ba natin yon, yung calling ng Panginoon? Amen po ba? So, ang tanong po ngayon, what is the difference between spiritual growth and spiritual maturity? So, kanina, parang nabanggit ko na nga, sabi nga, ang spiritual growth, it refers to the process of developing one's spiritually. Pag sinabi yung growth, yung paglago, ito ay nakapaloob doon sa proseso na kung saan dinidevelop yung ating spirituality. Amen po ba? Kasi dati, wala naman tayong masyadong alam about spiritual. So, kailangan natin ng paglago. That's why minsan, di ba, napapansin nyo sa aming mga panalangin sa inyo, laging mayroong spiritual that you grow spiritually. Yun yung growth. Yung growth lagi, hindi namin yan winawala sa panalangin namin sa inyo kasi kailangan nyo yun. Amen po ba? Kailangan niya po yun. And then, yung spiritual maturity naman, it refers to a level of development and attainment in one's spirituality. Ibig sabihin, yung maturity na yun, may level ka na na-develop na. Amen po ba? Yung paglago mo, nadidevelop na. Mayroon ka nang na-attain. Yung bawat individual sa atin, mayroon nang na-attain tayo. Mayroon na tayong narating. Amen po ba? Hindi katulad nung lumalago pa lang, nadidevelop pa lang yung ating spirituality. Nadidevelop pa lang tayo sa pagiging spiritual. Pero yung pagiging mature, may level of development na tayo. Amen po ba? Ano ba? Kayo ba na-evaluate nyo ba ang sarili nyo? Saan ba kayo dapat i-mold? Sa spiritual growth o spiritual maturity? O, lakasan nyo naman ang boses nyo. Saan po? Ayan. So,
Bago po kasi tayo makarating sa spiritual maturity, dadaan tayo sa spiritual growth. Amen? Kasi po, may level of development na yung maturity. So, kailangan maging matured na tayo. Spiritual growth leads to spiritual maturity. One cannot mature without growing spiritually. This is the law of cause and effect. So, sabi nga, yung paglago natin, ito ay nagdadala sa atin sa pagiging matured. Hello? One cannot mature. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, hindi tayo magiging matured kung hindi tayo lalago spiritually. Sabi nga, ito ay, kung babasihan sa batas, ito po yung dahilan at yung epekto. Amen po ba? Dahilan at yung effect. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit ka naging matured. Dahil ikaw ay lumalago. Yung epekto, yung dahilan, ikaw ay lumalago, yung epekto sa'yo, naging matured ka. Nakukuha niyo po ba? Maliwanag po ba? Alam niyo po ba, mas maganda po sana na mayroon po tayong mga ginagawa pong pag-jot down para pwede po natin itong i-transfer po sa pagtuturo po. Kung napapansin nyo na parang yung inyong mga tinuturuan ay ang tatagal na. Para na-distinguish nila, ay, ako yata yun. Parang doon pa lang ako sa aspeto ng spiritual growth. Wala pang wala pang tumutubong buhok. Amen po ba? So, ito po yung tanong po sa ating lahat. Can we measure spiritual maturity? So, nasusukat daw po ba natin ang pagiging matured? Amen. So, tatanungin ko na lang itong mga matatanda na sa iglesia. Nasusukat ba natin yung pagiging matured? Amen. So, spirituality is measured by the exhibition of fruits. Yan. So, lagi nating tatandaan. Nasusukat daw po yung ating spiritual na maturity sa pamamagitan ng bunga. Yan. Yan. Kung paano ba tayo namumunga. Amen po ba? Ang sabi po diyan sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Sino po yung nakakaalam niyan kahit hindi ko nabuksan ng Biblia? Galatia. Sige nga po, if we are already matured. Galatians 5:22 and 23. Ang sabi dito is, ang tanong, di ba, can we measure spiritual maturity? Spirituality is measured by the exhibition of fruits rather than gifts. Amen po ba? So, nakikita daw po sa bunga. Amen? Galatians 5:22. Nandiyan na po ba kayo? Wala pa po ako. Galatia. Nasa pa lang po ako. Galatians 5:22. Ang sabi po dito, kuha ko na. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na mga masasamang hilig nito. So, ibig sabihin, ito, lalabas na ito sa atin, yung Galatians 5:22 and 23, dito masusukat na tayo ay matanda na sa espiritual. Amen po ba? Mayroon na bang nakakapagpigil sa sarili? Ayan, mayroon na bang mahinahon? Mayroon bang mabait? Mayroon bang matyaga? Mayroon bang mabuti? Mayroon bang tapat? Amen. Ayan. So, mayroon bang kapayapaan? Nakikita ba sa iyo ang pag-ibig? Pag-ibig spiritually kasi pag literally na pag-ibig, nako, walang kwenta yan. Nakikita ba yung joy? Kahit na wala, pero si joy ka pa rin. Amen po ba? Hello? It is assessed by the evidence of character rather than personality.
Yan. So, lagi nating tatandaan. So, ibig sabihin, yung mga gifts sa atin, mas mahalaga pala pag nakita na tayo ay matured na kung nasa sa atin na lahat yung fruits of the Holy Spirit. So, ito naman ay na-assess ito, nakikita ito, yung ebidensya nito sa ating pag-uugali rather than yung personalidad natin. Ibig sabihin, kaganda-ganda mo nga kung pangit naman ang ugali mo. Ibig sabihin, immatured ka pa rin. Hello? Nakaka-relate ba tayo? Hindi ka naman kagandahan. Palangiti ka naman. Amen po ba? Kahit wala kang pera, nakangiti ka pa rin. Kahit may nararamdaman, nakangiti pa rin. Hello? What it means to be spiritually mature. So, kung nakukulangan pa kayo sa ating mga pinag-aaralan, ano daw po ba talaga ang kahulugan ng pagiging matured spiritually? Ito po, spiritual maturity does not happen automatically. It requires discipline and intentionality. Yan. If we want to be spiritually mature, we must be disciplined we do it in an intentional. Ibig sabihin, mayroon kang disiplina. Kailangan mo ng disiplina sa sarili at gawin mo ito ng intentional. Yung intention mo, yung talagang gusto mong gawin ito. Amen po ba? Hello, para maging matured ka. Sabi nga doon sa isang pangangaral, ang matured na Kristiyano ay hindi na matisorin. Hindi na siya nasasaktan sa mga pangaral. Hindi siya nasasaktan sa kung ano yung pinapaalala sa kanya. So, yan yung spiritual, yung Kristiyano na malago na or matured na. Pero yung immature na Kristiyano, yung kahit na yung sa pangangaral sa loob ng simbahan ay natitisod siya kahit na hindi naman siya yon. Amen po ba? Siya yung immature na Kristiyano. So sabi nga, dito sa atin, sa binasa natin na nangailangan ito ng disiplina at paging intentional natin, ano ang gagawin natin? We must apply God's provision to help us become spiritually mature. So, kailangan i-apply natin yung provision ng Panginoon upang makatulong ito sa atin na maging matured tayo. So, kasi paano nga tayo magba-matured kung hindi naman natin gagamitin yung karunungan na mula sa Diyos? Kaya sabi nga 2 Peter 1:3, His divine power has granted to us all things that pertain to life in godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So, God alone is our resource and all growth comes by grace through Him. So, lagi nating tatandaan, yung kapangyarihan daw, sabi ni Peter, ni Pedro, ang kapangyarihan, yung kanyang kapangyarihan, ito yung naggagrant sa atin sa lahat ng bagay para makamta natin yung pagiging banal at sa pamagitan ng kaunawaan natin sa pagkatawag niya sa atin. Sa kaunawaan din natin doon sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang karangalan. So sabi nga, walang iba kundi ang Diyos lamang ang source, ang pinagmulan ng lahat ng paglago. Ito ay nakakamit natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi naman tayo lalago kung hindi sa tulong ng Diyos. Amen. But we are responsible for making the choice to obey. So, bagamat through His grace, through the power of His divine power, pero kailangan daw pa rin po natin na maging responsable tayo sa pagpili at sa pagsunod. Kung gusto mo bang lumago, pipiliin mo yung mga bagay na ikalalago mo. Gusto mo maging matured, piliin mo pa rin yung mga pagtuturo na ikaw ay magiging matured. Amen po ba? Kasi alam niyo po, kapag tayo sa isang ministry, kung come and go lang tayo, you will come and you will go, anong mangyayari? May paglago kaya? Kaya tatanda na po tayo, upo lang tayo, upo, uwi,
pagdating sa bahay, nadadala pa rin tayo ng mga literal na mga fellowship, ganun po yun. Pero kung gusto mo talagang lumago, as in talagang, didisiplinahin mo yung sarili mo. Magkakaroon ka ng malalim na intention na gusto kong lumago, gusto kong magamit ako, kaya gusto kong mag-aral. Amen po ba? Saan ka makita matalino pero spiritually, they are not. Amen po ba? Kasi hindi nila ina-aspire. Katulad ni Paul, ina-aspire niya, inadmit niya na hindi niya pinapalagay na magaling siya. Hindi niya pinalagay na nakamit niya na, nakamtan niya ng lahat ng bagay. Pero sinisikap niya, nandun sa kanya yung pag-admit at nandun yung kanyang aspiration na ina-aspire niya na gusto niyang makalimutan lahat, maging yung sarili niya, makamit niya lamang yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kasi para sa kanya, yun yung dahilan para siya ay lumago. Yun yung magiging paraan para sa kanyang paglago. Na makuha niya, masabayan niya yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba, bibihira po sa mga tao sa ngayon ang nakikita agad yung calling sa kanya ng Panginoon. So, kailangan palagi niya ano ba ang calling mo? Naku, pinagpipray ko pa nga, wala kasi, hindi ko kasi makita ang calling ko eh. Tatanungin ko po kayo, kita niyo na po ba ang calling sa inyo ng Panginoon? Kung ano po yung ginagawa niyo at nararamdaman niyo na inuudyukan kayo ng Espiritu ng Diyos na gawin niyo yon, maligaya kayo, masaya kayo, calling niyo yon. Kaya sabi nga, may kanya-kanya tayong pagkatawag. Kung tinawag ka sa pag-support sa ministry, to support the ministry, you go. Kasi doon ka gagantimpalaan ng Diyos. Amen po ba? Kung tinawag ka sa pagpapahayag ng mabuting balita, go. Kasi doon ka gagantimpalaan ng Panginoon. Kung tinawag ka sa music ministry, ay go. Kasi doon ka gagantimpalaan ng Panginoon. Pagdating ng pagharap natin sa Panginoon, kapag tayo in-interview, hindi naman sasabihin noon, hindi ka doon sa langit. Kasi nga dito pa lang tayo sa lupa, alam na ng Panginoon kung ano yung ginagawa natin. Kung pinapahalagahan ba natin yung calling niya para sa atin. Amen po ba? Kaya ang tatanungin lang, ano ba ang ginawa mo sa kakayanan na pinahiram ko sa'yo sa lupa? 'Di ba naalala niyo yung parabola na may mga 'di ba malalaking may 5,000, may 3,000, may 2,000, 'di ba? Yung isa inilibing. Tapos dumating yung manager, tinanong siya kung nasaan na, kung tumubo ba, lumago ba yung pinagkatiwala sa kanyang kayamanan. Wala siyang naisabi, wala siyang interest na i-report. Kasi inilibing niya. Kakayanan po yun. Abilities yun na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po, kapag po tayo bumabasa po ng mga talinghaga, iniunawa po natin. Kasi pagdating magharap natin sa Panginoon, James, ano ba ang ginawa mo sa kakayahan na pinagkatiwala ko sa iyo? Ginamit mo ba yun para sa kapurihan ng aking amang nasa langit? Actually, sa kanitong ginagawa natin, alam ng Panginoon kung ano yung ginagawa natin. Amen po ba? May puntos tayo, palagi tayong may puntos kay Lord kapag nakukuha natin ang pabor ng Diyos. Kapag hindi natin nakukuha ang pabor ng Diyos, wala tayong puntos na matatanggap. Amen po ba? Hello? Kaya yun nga, kasabi nga, mayroon tayong responsibilidad na pumili at sumunod. Responsibilidad natin yun, yung pagpili sa mga gagawin natin at yung pagsunod natin. Kasi magiging irresponsible kayo kapag hindi yung pagpili nyo ay pipiliin nyo. Ano bang pipiliin nyo? Si Lord or yung career? Amen po ba? Alam niyo po ba, marami pong mga lingkod ng Panginoon. Sa panahon ngayon, marami pong mga naging pastor na manager po ng bangko, may mga magagandang trabaho. Alam niyo po, isa nga po nga, napansin ko nga po doon, yung dati po na dalaga pa ako, meron akong kakilala na isa po siyang bank analysis sa Land Bank, dito po sa Binyan. Alam niyo po ba, nung nag-meet po kami sa Binyan Pastors, pastor na po siya. Nag-retire siya. Wala na siya sa bangko. Hindi na siya nagtrabaho. So, sabi ko, I never thought na makikita kita dito na nandito ka pala.
Kasi wala siyang ibang dadaan yan. Dati sa amin, nakalong sleeve kasi sa bangko nagtatrabaho, analysis siya sa bangko eh. So ngayon, manggagawa siya ng Panginoon. Analysis siya ng Panginoon. Kaya lagi nating tatandaan, kahit anumang kaganda ng profesyon natin, kapag sinabi ng Lord sa atin, na anak, ito yung gusto ko para sa'yo. Gusto mo yan para sa'yo, pero mayroon akong ibang gusto para sa'yo. Amen po ba? Sundan natin kung ano yung gusto ng Lord para sa atin. Amen po? So, wag natin laging gawing rason. Kasi paano ako makapag full time? Wala naman kasi ako source. Alam niyo po ba, talagang may pagdadaanan po talagang hirap. Hindi lang po basta hirap, as in hirap. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, kailangan pasanin natin, makipasan tayo sa pamatok ng Panginoon. Hindi naman tayo magiging matagumpay na tagapaglingkod ng Panginoon o manggagawa ng Diyos kung hindi tayo papasan ng ating mga pamatok. Ano ba yun? Yung mga burden. Kung ano yung dati na binarden ng Lord nung siya'y nagmi-ministry pa sa lupa, dapat tayo. Kaya nga, sa panahon na wala na siya, tayo na yung nagpapatuloy noon. Amen po? Pero naman, mayroon naman siyang iniwan sa atin na inspiration through yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yun yung iniwan niya. Kaya tinapos niya na doon kasi mayroon nang magpapatuloy. Amen po? Kaya nga nandyan ang Biblia para hindi tayo maligaw. Kaya responsibilidad natin na pumili at sumunod. Huwag mong sabihin na Kristiyano ka, pero Kristiyanong walang responsibilidad. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Ayan. So, salamat naman sa Panginoon. Amen. So, sabi dito, be consistent in doing what will bring you closer to God. Ito yung mga principles na dapat natin na panghawakan para maging matanda na yung ating spiritual. Be consistent in doing what bring you closer to God. So katulad nga, sa oras natin, maging consistent tayo doon. Alam natin na mayroon tayong mga gawain, dapat prepared tayo, mas ahead doon sa oras na inuumpisahan ng gawain. Amen po ba? Kasi alam niyo po, dati kasi talagang, kumbaga, tradisyon na po yan sa mga churches na tradisyonal na pag sinabi ang gawain nila ay 10:00, mag-uumpisa sila 1:00. Bakit po hindi makapag-umpisa ng 10:00? Kasi 10:00 na, dadalawa pa lang yung tao. Kailangan nilang intayin yung lahat para makapag-umpisa. Kaya 1:00 na. Alam niyo po ba, yung dumating na bago mag 10:00 na, luging-lugi. Amen po? Alam niyo po ba sa amin dati nangyari yon? Nung mga time na kami nagdi-disciple sa kanila, yung disciple sa kanila, man to man talaga, kayo inupuan kayo. Napakapalad nyo. Yang mga yan na mga tagapagturo natin bago kayo dumating, alam niyo po ba na na-train namin sila actual? Yan, na pag sila pinapatayo namin, nandyan pa kami ni tatay, nakatingin pa. Kaya sila, hindi nila malaman kung ano yung gagawin nila, nanginginig sila. Naalala nyo ba yon? Mayroon nga dyan, balibaliktad pa yung manual. Kasi nga, as in talaga na, talagang isinind out namin sila through actual na pagtuturo. Kayo, mapalad kayo, inupuan nila kayo, yung naranasan nila, hindi nyo naranasan. Amen. At saka pinagbibigyan pa kayo kapag, sis, next time na lang kasi hindi ko pa mapigil ang tuhod ko. Amen. So, napagbibigyan kayo. Sila, no choice sila. Kahit nanginginig ang tuhod nila, gumagalaw pa yung ilong nila, talagang sila, sinusunod nila, nagtuturo sila. Kaya, alam niyo po ba, nagbunga naman yung naranasan nila. Kasi dito naman sila ngayon, natuto na. Amen. Kaya nga, maging consistent tayo kung ano yung ginagawa natin na patuloy na makapagkuha ng pabor ng Diyos sa atin. This practice are referred to as the spiritual discipline and include things such as yung Bible study natin, yung prayer natin, yung fellowship natin, yung service natin, at yung stewardship natin, yung pamamahala natin. Amen po ba? Kaya nga, yung pagiging consistent natin, lagi natin, huwag natin ugaliin na tayo yung hinihintay ng tao.
Amen po ba? Hanggang sa minsan yung Bible study nyo nakatulog na pala. Kaya minsan natatakbuhan kayo ng mga Bible study nyo kasi late kayo sa oras kung dumating. Amen po ba? Carry out what the Bible teaches. So wala tayong ibang dadalhin kundi kung anong itinuturo ng Biblia. Amen po ba? Sabi nga sa James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So, ibig sabihin, hindi lang tayo tagapakinig, kundi kailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag po daw nating dayain ng ating mga sarili. Amen po ba? At sabi diyan sa Lucas chapter 6 verses 47 to 48, everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what is he. He is like a man building a house who dig deep in a foundation of the rock. And when a flood arose, the stream broke against the house and could not shake it because it has been well built. So, ibig sabihin, ang bawat isa, dapat daw po ay malayang lumapit sa Kanya na nakakapakinig ng salita ng Diyos at dapat itong gawin natin, ipamuhay natin kung ano yung ating napapakinggan. Amen po ba? Kasi sabi nga, kapag ginagawa natin kung ano yung ating napapakinggan, sabi ng Panginoon, ipapakita ko sa inyo kung ano siya maging katulad. Amen po ba? So sabi nga, inahalin tulad ito saan? Sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay, na siya ay nagdig, ano bang tawag doon? Umanon siya ng malalim, na kumbaga, ang pundasyon ay bato. Amen po ba? Nung tumaas yung alon at nasira na yung dagat, alam niyo po ba, yung kanyang bahay ay hindi po ito na giba. Bakit? Maganda yung pagkagawa. Dapat ganun tayo. Ano man yung ating mapakinggan ay gawin po natin ito. Sabi nga, we must walk the talk. Ano yung ating ginagawa? Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ipamuhay natin ang salita ng Diyos dahil magiging katulad lamang tayo ng tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato kung ipinapamuhay natin kung ano yung ating napapakinggan. Amen po ba? Then, we must depend upon the Holy Spirit. So, lagi tayong depende sa Espiritu Santo. Sabi sa Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So, kailangan lumakad tayo sa Espiritu. Amen po ba? Nang hindi daw po tayo matalo ng pagnanasa ng laman. Amen po ba? At sabi sa Galatians 5:22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness. So yan dapat yung makikita sa atin. Self-controlled, against such things there is no law. So ganito ng mga bagay sa buhay natin ay wala ng batas. Amen po ba? And number 5, we must emulate the examples of Christ. Pag sinabing emulate, we must imitate. Yan. So, ginamit ko lang yung emulate para yung word ba na mapakinggan nyo ay kakaiba. Pero ang kahulugan po niyan, gayahin daw po natin. Sa Tagalog, emulate, in the other words, imitate. Imitate natin ang halimbawa ni Kristo. We must emulate the examples of Christ. Sa Philippians 2:5, ang sabi diyan, keep this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Napakaganda po nitong talata. Tingnan nga po natin ito. Sabi dito sa Pilipos 2:5. Ang sabi diyan, sabi dito, ito sa pinakababa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yan. Have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Yun daw yung sabi nga kung gusto natin gayahin ang halimbawa ni Kristo, kailangan magkaroon din tayo ng kaisipan sa ating mga sarili ng katulad ni Kristo. Amen po ba? Sa John 13:15, sabi dito, for I have given you an example that you also should do just I have done to you. So sabi nga, binigyan niya tayo ng halimbawa
na kailangan nating gawin katulad ng ginawa niya sa atin. Si Jesus Christ ang nagsabi po nito. Sa 1 Thessalonians 1:6, ang sabi po dito, "And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." So yan, so naging ano tayo ng salita ng Panginoon. Dahil sabi nga, tinanggap po natin ang kanyang salita ng mayroong pagmamahal, mayroong pagsunod, at mayroong kagalakan. Ang kagalakan na yun ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos. And number 6, ito po yung mga dapat natin i-acquire para maging matured tayo. Number 6, we must face trials in suffering with the right attitude. So, kapag dumating ba yung trials, dumating ba yung mga pagsubok, ano ba yung ugali na mayroon tayo? Amen po ba? Ayan. Sabi sa James 1:2 and 4. Chapter 1, verse 2 hanggang 4. Count it all joy, my brothers. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ang sabi diyan sa James, tingnan nga natin, 1:2. Sabi dito, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang." Ayan, so, kaya nga, paano ba natin hinaharap yung ating mga sufferings? Ano ba yung mga ugali na lumalabas sa atin? Yan, di ba? Kapag wala tayo, kapag pagsabay-sabay na yung ating mga bayarin, ano ba yung attitude na mayroon tayo? Amen po ba? Hello? Nakaka-relate po ba tayo doon? And number 7, give your best effort to become spiritually mature. So, ibigay daw po natin yung the best na magagawa natin para maging matured tayo. Sabi sa 1 Peter 5:7, yan. Naalala niyo ba ito nung linggo? For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Ayan, sa Peter, 1 Peter. Tingnan niyo po. Yan, 1 Peter 5 hanggang 7. Ang sabi po diyan sa verse 5, sa Tagalog po, babasahin po natin ang Tagalog. Ang haba kasi sa sabi dito, "Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan," James pala ito. Sorry. Ito na. First Peter, ayan, sa verse 5. Ang sabi po diyan, "Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan iyan na inahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon." Amen. So, sa hanggang sa 7, ito'y dapat, sabi dito sa 7, ang ganitong nasisira ay pinaparaan ng apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto o pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So yan, sa salita ng Panginoon na ito na inaano sa atin, lahat ito ay motivation nito sa atin para tayo ay maging matured. So, wag nating hayaan na pakinggan lamang natin ang lahat ng ito, kundi dapat ay patuloy natin na
isabuhay. Sabi nga, ano man yung ating mapakinggan, salita ng Diyos man yan, o pangangaral man yan, sapagkat ang Panginoon ay maraming tinig siya na ginagamit. Ang tinig ng ating pastor ay tinig yan ng Panginoon para sa atin. Sabi nga, we are responsible to choose and to obey. Yan, mayroon tayong responsibilidad na pumili at sumunod. Kung gusto mong pumili, pipili ka. Dalawa lamang yan. Mabuti, masama at matuwid. Yun lamang yung choice natin. Kung ano ang pipiliin natin. Kung doon tayo sa mabuti, o doon tayo sa matuwid. Doon tayo sa masama, o doon tayo sa matuwid. So, bakit pipiliin natin yung masama? Magpapakasama tayo. Pag pinili natin yung matuwid, magpapakatuwid tayo. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Ayan, patungkol po yan sa maturity. Kapag gusto nyo naman po ng iba po ng mga kopya, ay meron po tayo niyan. So, if you are willing na, halimbawa, gusto nyo kumuha ng pangturo, ay pwede naman po yun. Pwede nyo po yun na i-observe dito po sa amin. Sa akin po ng mga, nandyan lang po yan sa notebook ko. Pwede ko po yan ipapahiram sa inyo. Para po, i-transfer nyo naman yan sa iba na inyong mga tuturuan. Kasi malaki pong bagay ito sa ating paglago. So, tayo ay pumapalaot sa paglilingkod na hindi tayo nagbibiro. Lalo na sa panahon po ngayon. Kapag tayo tumingin sa ating kaharap o sa sitwasyon ng buhay na kinakaharap natin, baka lagi tayong mag-excuse na hindi mo na ako gagawa ngayon, hindi mo na ako sa Panginoon kasi ganito yung pinagdadaanan ko ngayon. So alam niyo po, wag po natin laging i-excuse lagi yung sitwasyon na anong mayroon tayo. Kasi sa bawat pagkakataon, laging may pinaparana sa atin, pinapahintulutan ng Panginoon, anumang mga pagsubok mayroon tayo ngayon. Kasi sabi nga, anumang pagsubok ang kinakaharap natin, ituring natin ito ng tunay na kagalakan. Amen po ba? Ito yung tunay na kagalakan. Kaya kapag ikaw'y nakasimangot na dahil sobra ng hirap ng pagsubok na pinagdadaanan mo, kailangan maging magalak ka pa rin. Kasi sabi nga ni Santiago, we must consider it pure joy kapag nag-face tayo ng mga trials. So, yun pala yung tunay na kagalakan, yung mga pagsubok na pinagdadaan natin. Ibig sabihin, kahit yung kasiyahan natin sa literal, yung kasiyahan na dahil mayroon tayong tinatangkilik, hindi pala yung tunay na kagalakan. Kundi yung kagalakan na kung saan na mayroon tayong mga kinakaharap na problema. Yung tayong mayroon mga kinakaharap na pagsubok. Kaya isa say, you consider it pure joy, whatever you face trials today. Ano man yung mga trials na yun. Totoo naman, di ba? Yun ang sabi ng Biblia. Yun yung tunay na kagalakan, yung mga trials na nararanasan natin. So, hindi pala tayo dapat malungkot. Yung iba nalulungkot, di ba? Pero sabi ng Biblia, di ba? I-considera natin na yun yung tunay na kagalakan. Ano mang pagsubok yan. Di ba, Nobi? You consider it pure joy. Whatever trials you are facing right now. Diba? Motivation yan. Motivation yan para tayo ay makapagpatuloy sa Panginoon. Kasi napakahirap naman kung wala kang maririnig na kalakasan mula sa salita ng Diyos. Kapag salita ng Diyos, kalakasan yon. Pero kapag tinig ng kapitbahay, ay naku, panghihina yon. Pagpapahina yon. Ano bang gusto nyo? Salita ng Diyos ang imomotivate sa inyo o yung tinig ng kapitbahay nyo? Diba? Ano, Jel? Anong gusto mong marinig? Tinig ng Lord o tinig ng kapitbahay? Ayan. So, hindi natin mawawala yun. Pero lagi nang nating tatandaan. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. So, maraming salamat sa ating Panginoon at muli, pinagtagumpay niya tayo ngayon. Amen. So, mag-pray tayo para sa ating huling bahagi. Lord, salamat po, Ama, at binigay mo sa amin ang pag-aaral na ito. Nawa ay matutunan namin ito. Hindi man namin ito maisaulo kaagad-agad. Lord, katulad ng mga puntos na aming narinig na yung aming paglago sa spiritual ay
ay isa itong proseso upang maging matured kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat mayroong pagtuturo na ganito sa buhay namin. Nare-realize namin kung saang antas na ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya. Palakasin mo kami sa iyong espiritu at tulungan mo kami na laging maging tapat sa lahat na larangan, sa lahat na aspeto ng aming pinaglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging yung aming oras, yung aming mga commitment sa iyo, Panginoon. Gawin mo kaming tapat sa lahat ng panahon. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, karangalan, ibinabalik ito sa iyo, tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God.